Alright, yung mga kapatid, nandito na naman po tayo at manunood ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinion. Actually, kagigising ko lang, wala nang hilamos at nagulat po ako sa balitang ito. Ay nako, Diyos ko po. Ay nako, ito po ang title. Diyos ko po, nakalabas na sa ICC si Tatay Digong, sinugod sa ospital. May gustong, ayun nga, magpatumba kay Tatay Digong, sabi ng ganun. Galing ito sa Pinas News Insider. Alamin ho natin kung ano ang balitang ito mga kapatid. Sama-sama Kung tayo. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Dapat maghihilamos pa ako. Kaya hindi na. Gusto kong malaman kung anong meron sa balitang ito, no? 2 beses na bang natumba daw si Tatay Digong tapos nawalan pa ng malay. Hindi ho magandang pangyayaring ito. Parang hindi ata siya nababantayan, ano? Sige, panoorin po natin. Medyo wala pa ako sa ulirat. Ito talaga yung mas reaction video, di ba? O panoorin ho natin ito, ha? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang, Diyos ko po, tila may masamang balita sa dating Pangulong Duterte mula sa ICC na dapat malaman ng maraming Pilipino at pilit itong ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. 2 beses na palang natumba si PRRD pero hindi ito nireport ng ICC. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, iniulat sa kanya ng dating Pangulo ang ilang insidente kung saan siya ay nadapa sa kanyang selda. Sa isa sa mga insidenteng ito, nawalan siya ng malay at dinala sa ospital kung saan siya ay sinuri para sa pinsala sa bungo at utak. Wala ni isa sa mga pangyayaring ito ang naipabatid kaagad maging sa depensa o sa pamilya. Ang dating Pangulo ay labis ng pagod sa kanyang pagkakakulong. Pero bakit parang hindi ata nag-ingay yung ganong issue, ano? Ay, aray ko po, ano nangyari ngayon? Kakabigla naman yung ganito. Ba't parang hindi natin nabalitaan? Bakit ngayon lang? Ba't ngayon lang natin nabalitaan yung ganito? Wala bang nagsumbong? Wala bang, eto si Kaufman, hindi ba niya naibalita agad? Agad-agad yung tinutukoy ko na sa mga kababayan natin dyan. Total, nasa labas lang naman at naghihintay sa mga balita patungkol po kay Tatay Digong. Sana naibalita niya rin no? Agad-agad yung sinasabi ko. At pisikal nang nahihirapan dahil Oo. sa iba't ibang kondisyong medikal na karaniwan sa edad na kanyang tinataglay. Ang lahat ng kondisyong ito ay Grabe. nalaman na ngayon ng Administrasyong Marcos matapos magsagawa ng palihim na pagbisita ang mga kinatawan nito sa kulungan ng ICC upang mangalap ng impormasyon sa ilalim ng pagkukunwari na nagbibigay sila ng umano'y pagmamalasakit at Grabe to. pagkalinga para sa kapakanan ng isa sa kanilang mamamayan. Ang hukuman ang magpapasya kung ang dating Pangulo na inilayo sa mata ng publiko mula nang siya'y sumuko ay maari pang manatiling nakakulong. Kung hindi kayang pangalagaan ng ICC si PRRD, mas mabuti pang pauwiin na ito nang maalagaan ng maayos ng kanyang pamilya. Ikinakatuwa niyo bang makita ang isang matanda na sa huling sandali ng kanyang buhay ay nasa piitan imbis na kapiling ang kanyang pamilya? Alam mo, ang lahat ng ito nang dahil sa kasakiman, nang dahil sa gahaman, sa pera, sa posisyon, o sa pagiging masama bilang tao. Matanda na to, ito yung naglingkod sa bayan, naging tapat sa ating bansa. Tapos ito pa pala yung kanyang mapapala. Mismo mga kapwa niya rin Pilipino ang nagpadala doon po sa ICC. Sinasabi pa dito sinasabi pa na wala ng jurisdiction itong mga taga-ICC. Pero naipadala pa rin nila. Sa totoo lang, wala na dapat ganito Dapat dito na lang sa Pilipinas kung meron man mga kaso na maihahain. Ang problema, hindi siguro, wala ho talaga dapat. Kasi nga, yung Supreme Court naman natin malinis Siguro, ilang beses nang naibabasura yung mga kaya sinubukan nila sa ICC naman. Gumawa sila ng mga paraan para lang maipadala doon si Tatay Digong. Ang pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig, sinasabi nga rin ni BP Sara,
illegal. Pero magpasa hanggang ngayon, wala rin tayong nakikitang tibay. Ano bang pwede pang gawin? Kung nagkamali nga itong gobyerno na to, na illegal nga yung ginawang pag-arrest, bakit hanggang ngayon nakikinig na lang tayo ng mga balita, kung ano nang mangyayari kay Tatay Digong, si Madam Amy hiniring na. Wala na bang kasunod na hearing para dito? Bukod sa flood control project, sana ito, matanda na to. Deserve nitong magpahinga na sa buhay. Na kapiling yung mga apo. Kung malalagutan man ng hininga, dapat sa piling na ng kanyang mga apo, mga pamilya, mahal sa buhay. Hindi ho yung ganito. Kawawa po ang ating dating Pangulo na nagbigay po ng serbisyong maganda sa ating bansa. Tapos ganito lang ang makikita natin. Sa kasakiman po ng iba, lalo na yung mga bayaran, tuwang-tuwa sila dahil nagtatagumpay po sila. Pero hindi nila inisip yung mga epekto nito sa ating Pilipinas. Kawawa. Hindi lang si Tatay Digong ang nasasaktan. Hindi lang ang mga kamag-anak. Lahat ho na nagmamahal sa Duterte. Ito ang pinakamasakit ngayon, no? Kung sino pa yung matino. Sana sa susunod, huwag na tayong magkamali ulit. Mahirap. Ikinakatuwa niyo ba ng isang matandang ilang beses nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa bayan ay nasa ibang bansa at bihag ng mga banyaga? Wala sa kultura nating mga Pilipino ang pabayaan ng kapwa natin Pilipino, lalo na ang matatanda na iwang mag-isa sa isang selda. Kinasusuklaman ko ang lahat ng taong may kagagawa nito, lalo na't mga ikinakatwa ang kalagayan ng dating Pangulo. Unquote. Matapos ipahayag ni Vice President Sara Duterte ang totoong kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya't hindi napigilan ng maraming Pilipino na maglabas ng kanilang hinaing. Wala na ba raw puso at konsensya ang ating pamahalaan na siyang kusang nagsuko at nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa piitan? Nakikita kasi nila malakas po ang presensya ng Duterte. Nandiyan dyan pa rin yung pagmamahal ng mga kababayan natin. So sila, hindi na nila iniisip yung magiging mabuti ka sa kapwa mo. Wala na yon. Nagnanakaw nga sila, bilyon-bilyon nga mga ninanakaw nila. Trilyon nawawala. Tapos mukhang uutang pa ata, di ba? Yan pa kayang ganyan na para sa kanila, wala na lang to eh. Sa atin, karumal-dumal na to eh. Yung ginagawa nila, pero wala, hindi na sila tinatablan nun. Yung sa puso nila, yung pagiging masama, likas na talaga. Wala na tayong magagawa dun sa mga bayaran. Hindi na rin ata sila magigising eh. Basta tapalan mo ng perang malalaki. Kapag ka hindi kaya ng damdamin mo at masisilaw ka, yung prinsipyo mo bilang tao, konsensya mo, nandoon na lahat eh. Pag nabayaran ka, gustong-gusto mo yung pera, wala ka nang pakialam kung tama o mali. Basta dito ka kakampi. Yan ho yung nangyayari ngayon na nakikita ko. Breaking news mga kababayan, si PRRD daw natagpuan unconscious sa kanyang kwarto. Grabe. At ngayon naman maayos na ang kalagayan after many tests na ginawa. Ako po, alam nyo, ito po ay nanggaling mismo kay BP Sara Duterte. Yan po ang kanyang bagong status ngayon. Sabi niya nga, sana itong ICC ay ini-informan lang sila. Nalaman lang nila ito through a source in the hospital. Alam nyo, talagang dapat talagang pagbigyan na po yung interim release ni PRRD. Hindi naman po siya flight risk. Ang tanda na po niya. Oo. Hindi na po yan lalayo, di ba? Hindi na dapat pinag-iisipan na interim release, bla bla bla. Kung pwedeng pauwiin na. Hindi, sa ibang bansa, wag dito. Kasi paghihinitan dito yan eh. Para makapagpahinga na ng maayos. Dito kasi sa ICC, gunggong din tong mga to. Diba? Wala. Lahat ng ito'y sa tingin ko at opinion ko lang. Pero parang totoo na rin kasi. Totoo naman, no? Kasakiman. Puro pang sariling interest lamang yung ginagawa nila kay Tatay Digong. Totoo yan. Napakatino ng presidenteng ito. Hindi kasi nila nakikita. Yung iba, yung mga walang pakialam, wala silang pakialam kasi busy sila sa buhay, wala silang
ka-interes-interes na mag-search sa tungkol sa nagawa ng taong ito. Bakit ba pinagtatanggol to ng mga vlogger? Bakit ba dun sa Davao, ito lagi ang presidente? Hindi nila yun isa-search. Bakit ba ang daming taong bumoto rito? Basta, hindi nila yun isa-search eh. Ang sa kanila lang, para sa akin, kung ano yung nakikita ko sa news, yun na yun. Ako, muntik na rin akong malason nun sa news. Kasama ko ang aking lola, nanonood kami nun, way back 2016, 17, 18, ganyan. 16, ganyan, no? Nanonood kami, pinapasama lagi ang Pangulong Duterte. Ako naman parang, ano ba, ganyan ba talaga? Yun. Buti na lang, nagkwentuhan kami ng mga kapatid ko. Sabi, huwag ka maniniwala sa news. Ako kasi nasa probinsya. Hindi rin ako masyadong maalam nun sa social media. Pero meron na nun, di ba? Ngayon, sabi niya, tumingin ka kuya sa social media. Tignan mo. Sabi niya ng ganun. Yung mga totoong balita nandoon. Ayun, nanood ako. Tama nga. Yung iba, nilalason lang talaga yung mga kaisipan ng mga kababayan natin. Pagpatungkol sa Duterte. Ang Duterte kasi wala namang maibibigay na pera para sa mga news. O ito, magbibigay ako sa iyo. Bahala ka magbalita. Ipamukha mong mabuti ako. Hindi ganun ang Duterte. Kaysa dun sa mga kabila, nagpapasurvey pa. Nagpapasurvey pa, minamanipula yung mga kababayan natin, pero hindi naman umuubra. Pagdating ng botohan, nanalo pa rin sila Marcoleta. Ang masama lang, may nakapasok pa rin na dilaw, kahit ayaw na ng taong bayan yung dilaw. Pero paano nangyari yun? Questionable pa rin, di ba? Hay, Pilipinas kong mahal, kawawa naman ang ating Tatay Digong. Noon ko pa sinasabi to sa isip ko, siguro, wag na lang munang mangialam si Tatay Digong pag umuwi o makaligtas man. Wag na lang din siyang magsalita. Magpahinga na lang siya kasi deserve niya eh. Hayaan na lang niya si BP Sara na magsalita patungkol sa mga kalaban niya, no? Ngayon si Tatay Digong magpahinga na lang. Pero, yun nga ang isip ko dati. Kaso nga lang, nabago ngayon, itong matanda na nasa picture na nasa harapan nating lahat. Ngayon, yan. Si Tatay Digong, imbis na isipin niyang magpahinga na lang siya, ginagawa niya pa, nagsasalita pa siya para sa bayan. Inopen niya pa yung sa Bicam. Malakas na issue yun. At ang dami niyang mga sinabi na kumukonekta ngayon sa issue ng flood control. Pansin nyo, ang dami. Kumbaga kumukonek-connect yung sinasabi ni BP Sara, kumukonek din. Pero ipinagtatanggol pa rin ng mga bayaran. Halo-halo na yan, vlogger, kahit sino-sino, lahat sila. Basta iniisip lang nila, okay, basta bayad kami, mabubuhay pamilya ko. Okay na kami dito. Kakahiya yun. Papabayad ka ng ganun para lang ipagtanggol yung mali. Hindi ko ata kaya yung ganun, mga kapatid. Tuloy muna natin to. Kung sabihin dyan lang sa dahil, walang problema. Nag-issue na po ng statement si VP Sara na humihiling sa ICC na kinakailangan na talagang apruban ang interim release ni Tatay Digong sa ibang dapat. bansa, hindi po yan sa Pilipinas. No? At ito po ay dahil sa katotohanan na ayon kay VP Sara, hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong. Na totoo naman, no? Kung talagang kaya nilang alagaan ang kalusugan isang nakadetene, dapat hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang Tatay Digong. No? Biruin mo, walang malay tapos hindi mo lang sinabi. Ano ba tong ICC na to? Ano bang naitutulong nito sa bansa? Ba't ganito siya ngayon? Ang sarap pakinggan, International Criminal Court. Tumutulong ito pag halimbawang baluktot yung mga batas, di ba? Hindi naman baluktot yung batas natin sa Pilipinas. Okay naman, gumaga, ngayon, sigurado ko, wala, yung mga nakaupo Para sa akin lang opinion lang ho yun. Inaamin ba nila na hindi magandang batas dito sa Pilipinas, kaya sa ICC nila dinala? Ay, grabe ho. Ang daming naiyak, ang daming... Kahit ako, nasasaktan ako sa ginawa nila kay Tatay Digong. At dapat siguro naiwasan yung ganung mga pangyayari.
Well, ang sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si VP Sara. Hindi pa po kami nakipag-ugnayan Ah, kung pareho ang tinutukoy namin. yes. Pero mga mahigit isang buwan ang nakalipas, nakapanayan ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung empleyadong yon, kung naalala nyo, merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang Okay. dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, Routine. hindi daw routine check-up yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang Nako. naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital para masigurado na walang na danyo sa kanyang katawan. No? Kita mo routine check-up, etc. Pero iba naman pala talaga yung nangyari. Grabe yung ICC, no? At ang rinig ko, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Kung titingnan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw Ay, po ang nako. ulo. Now, ang request naman po ng tao, ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung Grabe. sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kay Tatay Digong. No? At ako naman po ay sinunod ko yung request, pinarating ko po yung impormasyon na yan kay VP Sara. Hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara. No? Oo. Basta ako, pinarating ko sa kanya at iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan dahil alam niyo naman po, no, anything about health is covered by the right to privacy. No? So bahala na ang pamilya mag-process ng ganyang impormasyon kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila. No? At hindi ko naman tinanong. Basta ako sinabi ko yung impormasyon dahil yan naman yung pinangako ko dun sa informante na nagsabi sa akin. Mm. So, ulitin ko po hindi ko alam kung parehong tinutukoy naming okasyon ni BP Sara, pero may ganyang impormasyon po na pinarating sa akin na ang request ay iparating naman kay BP Sara. At bahala na po si Inday Sara, si VP Oo. Sara mag-confirm kung kapareho kaming insidenteng sinasabi. No? Mm. Pero ang malinaw po talaga, kung talaga nangyari ang insidenteng yan, talaga pong bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa aking title, mukhang banta po sa kalusugan ni Nako. Tatay Digong ang pananatili sa detention facility. No? Oo. Now, meron pang sinasabi si VP Sara na ingrown name man lang, hindi nila maasikaso. Paano pa yung mga seryosong mga medical na pangangailangan ni Tatay Digong? Ang katotohanan po at 80, si Tatay Digong, kinakailangan na talaga ng 24-hour assistance. No? Dapat. Kinakailangan na ako hindi full-time nurse, caregiver. Kasi ako naman po, nag-alaga rin ako ng mga magulang ko, ng aking tiya na matandang dalaga. Talaga naman pong when they hit 80, meron akong isang midwife na talagang nag-aalaga sa kanila. One at a time lang naman po, dahil hindi naman sila sabay-sabay na naging nagkakasakit at nagiging bedridden. Pero lahat po ng inalagaan ko, dumaan sa punto talaga na kinakailangan ng full-time caregiver. At yan po siguro ngayon, ang hinihingi ni VP Sara doon sa kanyang panawagan na kinakailangan na talagang bigyan siya ng interim release dahil sa interim release at least makakakuha sila ng full-time caregiver, Oo. nurse or midwife, pero yung susubaybay kay Tatay Digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at mawawalan ng malay sa sahig. No? But in any case, sana nga po, pagdasal natin na matuloy na yung interim release. Ang aking paninindigan po ay wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabi ang hukuman na he is unfit to stand trial. If he is already unfit to stand trial, ano pang gagawin niya sa kulungan, no? Oo nga, no. Yun naman pala Bakit ganon? That would amount naman po to cruel and unusual punishment dahil siya ikukulong na hindi pa napapatunayang nagkakasala. Alam nyo, sa tingin ko, marami pang pwedeng sabihin si Tatay Digong. Pag yan nakalaya, malamang mayroon pang mga foul na nagawa itong mga ICC. Yan pa nga lang di ba? Hindi pa natin malalaman. Ganyan pa lang nangyari, nabagsak. So marami pa yan. Baka may mga kwento pa yan si Tatay Digong na mga ginawa dyan sa ICC o yung gobyerno natin. Alamin natin yan sa mga susunod, mga So kapatid. importante po talaga para mabigyan ng respeto ang karapatang pantao ni Tatay Digong sa kalayaan at yung presumption of innocence na talagang palayain na siya. Ito, may post si ang balita ngayon 17 minutes ago. Breaking news, medyo hindi magandang balita tungkol kay PRRD. Ito rin. Breaking. PRRD was found unconscious in his room. BP Sara. BP Sara expressed deep concern. Ito pala yung sinasabi na hindi alam ni Sir Roque kung parehas ba sila ng balita pero wala silang connection doon. Basta sinasabi lang niya yung sinabi nung
empleyado doon ata. after their family received information from the hospital that former President Rodrigo Roa Duterte was found unconscious inside his room and immediately subjected to laboratory tests. According to the statement, the family was not informed of such an accident and no explanation was given. Grabe. BP Sara said this is proof of alleged negligence of ICC that should ensure the safety and health of FPRRD. Ay, nako. He added, even a simple ingrown toenail was not immediately addressed, and the plea for 24-hour bedside caregiver was repeatedly ignored. Even the most basic care cannot be done swiftly. Yan ang sabi niya. He called his father's continued incarceration inhumane and unjust. Her appeal to ICC is stop gross injustice and respect human rights of former President Duterte. So, nakakabahala po ito. Samantalang tayo kanina, bigla akong maligaya kanina nung naglabasan yung mga post na granted na yung interim release ni PRRD. Yung pala, hindi pa naman. Although, malapit na. Okay, malaki ang pag-asa na ang mga judges i-grant nila ang interim release ni PRRD dahil lahat mga major na obstacle nalampasan na. Una dyan, ang Philippine government na siya ay nag-surrender, nagpadala kay PRRD sa The Hague, Netherlands. Kung may objection ang Philippine government, hindi siya marirelease. Ang Philippine government is okay lang daw. Kung ano ang desisyon ng korte, mag-agree lang ang Philippine government. Yun. So ano pa? Yung defense team sumasang-ayon sa mga kondisyones ng ICC sa pag-release. May mga kondisyon yan eh. Okay lang daw. Tapos meron ng host country handang tumanggap kay PRRD sakaling payagan ng korteng makalabas. So, it's just a matter of time. Desisyon na lang ng mga judges ang hinihintay. Yun po ang ganap na update, kaganapan sa interim release ni PRRD. Kaya ituloy po natin ang pagdarasal, lalo na ngayon na napabalita na unconscious, nawalan ng malay sa loob ng kanyang kwarto. So antabayan na natin ang susunod na update kung kumusta na siya. Ako, edad ko 66, si PRRD 80, 81 na. Nakakaramdam na ako, bigla akong mahilo. Although may hypertension ako. Paano pa kaya yung 80, no? Mayroong mataas din ang aking cholesterol. Hindi na maiwasan eh. Bigla na lang mahihilo. Although hindi naman yung talagang hilong-hilo. Paminsan-minsan lang nakakaramdam ng pagkahilo. Yan na siguro ang ano ng tumatanda. 66 pa lang aking edad. Yung kay PRRD 80, nakakulong pa. Nandun yung emotional whatever, kalungkutan. Talagang mag-undergo siya ng ganito. So, ipagdasal po natin mga kaibigan ang minamahal nating Tatay Digong. Ang aking dasal, una, yung kanyang spiritual well-being na sana habang nakakulong siya, magkaroon siya ng right relationship with God, yung repentance. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Ang gawin lang natin is ABC. Ano yung A? Accept that we are sinners. Believe that Jesus Christ died on the cross and rose again on the third day to pay the penalty of our sins. And then C is commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ.
Ginawa ko na yan. Kaya Sa tingin ko, si Tatay Digong ganun din naman eh. Yung iba kasi, no, pinapakalat nila na iniinsulto mo yung Diyos. Hindi naman yun eh. Ang tinutukoy ni PRRD noong mga time na yun, yung pinaniniwalaan nilang Diyos na mali. Sinasabi naman niya, meron siyang Diyos nasa taas. Kaso, ang ibinabalita ng mga bias media na sinasabi daw ni Tatay Digong na iniinsulto ang Diyos, ginawa niyang pangkalahatan. Ano naman ang pwedeng isama ng mga ibang makikitid? Iisa lang ng Diyos. Kaya, iisa lang din ang tinutukoy niya. Di ba? Pero ang totoo, iba ang tinutukoy ni Tatay Digong. Ang tinutukoy niya kasing Diyos yung nasa taas. Hindi yung tinitignan nyo, niluluhuran nyo. Yung Diyos ng ating Tatay Digong nasa taas. Ayaw nyo pa rin maniwala eh, di ba? Ako, napatunayan ko na yan. Siyempre, nagbablog tayo patungkol kay PRRD, sa mga Duterte, sumusuporta tayo, kaya dapat kahit paano may mga alam tayo. Kahit hindi naman ganong kalakihan. Mga konting history, konting mga kwentuhan ng mga taga Davao. Napakatino pala talaga ng presidenteng ito. Dinudumihan lang po ng mga bias media, ng mga ibang bayaran, kasi gusto nilang lasunin yung utak ng mga mamamayang Pilipino. Sana may araw din para sa inyo. Ay, hanggang kailan na ganito ang Pilipinas, mga kapatid. Masakit na rin talaga sa ulo. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid. Sana man lang kahit papindot po ng like, masaya na po ako doon. Kung magko-comment kayo, pupusuan naman din natin yan. Oh my God, we're back again.